Magandang umaga po sa ating lahat, and it is so great, no, na maka-experience ng worship. Lahat tayo, siguro marami tayong mga ginawang trabaho for the week. Siyempre nakakapagod, no? Ako I felt parang ang bilis ng araw, parang last week lang Sunday, tapos ngayon parang ang nangyari lang sa akin, napagod lang ako. Kaya it was so refreshing to worship today. Sino po ang nag-enjoy sa ating worship? Ayan, thank you for the worship team, sa lahat po ng mga nanonood online. Oo, nadidinig niyo yung worship songs, pero iba pag nandito po tayong lahat magkakasama. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Paul Eguia. I am a member of the preaching committee and I am also an associate pastor dito po sa Word International Ministries, Alabang. So sa lahat po ng mga nandito for the past weeks, kakatapos lang po ng ating series entitled Weird. Patingin niya nga yung katabi nyo, mukha bang weird? Hindi, no? Last week, sino po yung mga nandito? Ayan, si Pastor Ruther, yung nag-preach, no? Na, iba talaga si Pastor Ruther. Nagugulat ako sa mga sigaw ni Pastor Ruther, eh. So si Pastor Ruther, kung nanonood ka, thank you, no, for gracing us sa last week sa ating series break. So ngayon, mag-start na po tayo sa ating bagong series. Pero bago po tayo mag-introduction ng ating magiging new series, I just want to ask each and every one of you, naniniwala po ba kayo sa kasabihang ito? Ayaw. Ayun. Oy! Yan! First impressions last. Naniniwala po ba kayo dyan? Sino ang naniniwala dyan sa kasabihan na yan? Hindi masyado, madami, no? Kasi pwedeng mabago. Pero you know what? According po sa studies, isa po sa mga paboritong books na nabasa ko is yung Atomic Habits. Ang Atomic Habits, nagkikwento siya kung paano ka makakapag-build ng good habits at magtatanggal ng bad habits. And sinasabi ng book na yon, isang way to build good habits is to make yung everything na gagawin mong good habit, to make it easy. So, for example, gusto ko na mag-start mag-diet. Gusto ko mag-start ng new skill. Gusto ko mag-start ng new sport. If you're going to start something positive, importante po yung mangyayari sa first nyong activity of that thing. So, madalas po sa atin, ang naaalala po natin yung first encounters natin with diet. First encounter natin with a sport. First encounter natin with a workout. Pag hindi po naging maganda yung encounter natin yun, na-associate po yun ng brain natin na hindi siya magandang experience. Kaya pag gagawin natin ulit yun, bumabalik yung ating experience. Kasi po yung height and the depth ng emotions po natin, nakadikit po yan sa long-term memory. So very important, if we're going to start something new, importante yung magiging first experience natin. So, kailangan we make it easy daw and we make it happy. Ibig sabihin, pag first time tayo mag-workout, wag kaagad yung tinding banat. Simple lang muna, tapos pagkatapos nun, kumain kayo ng pares. Para reward, no? Parang di ka na din nag-workout. Anyway, so, ang series natin ngayon is entitled Strangers. Bakit? Kasi ito po ang magiging story natin for the coming weeks. We're going to talk about the encounters of unbelievers kay God. Yung first time nilang na-encounter si God. So sa atin, meron tayong mga experiences sa mga ginagawa natin. Meron din tayong mga first time experiences sa mga tao. And pwedeng mabago yun. Minsan, hindi na natin nababago yun. Marami akong kakilala na friends. I don't know kung kayo, mag-a-agree kayo, no? Na dahil ang pangit ng first encounter nyo with a person, na-judge nyo na yung buong buhay niya. Salbahe yan. Bakit? Kasi nung time na na-meet ko yan. We are judging yung character ng isang tao based on our one encounter. Tama po ba? At ang nangyayari dahil doon, nagkakaroon tayo ng biases. And ang nangyari lang naman is, siguro na-tsempohan lang natin na hindi maganda yung mood niya nung time na yon. Pero ang nangyayari, aminin po natin sa hindi, mas marami, majority of the time, we base ang pagkakakilala natin doon sa tao, based doon sa first encounter natin with them. Kaya very important talaga yung first impression. Now, ang pag-uusapan po natin for our series dito sa Strangers is yung first encounters ng mga unbelievers kay God. And spoiler alert, okay? Magsa-spoiler na ako
Sa ating series, wala po tayong makikita na hindi naging magandang encounter ng unbeliever kay God. Ibig sabihin, lahat ng mga tao nung na-encounter nila si God, it was beautiful. Now, question. Bakit sa church, merong mga nangyayari na first time nilang ma-encounter si God, pero nangyari, na-turn off sila? Ano kaya nangyari? It means, no, if the Lord has no problem meeting people for the first time at wala yung nagiging bad effect sa kanila, baka kung magkakaroon ng bad impression ang mga tao sa first encounter nila with God, it must not be God. Kaninong fault yun? Parang, hello? Kanino? Sa atin. Yun, umaamin tayo. Sa atin. Baka sa church, malamang sa malamang. Kasi, isa po sa mga preachers na pinakikinggan ko, no, si Andy Stanley. He's the pastor of North Point. Ang sinasabi niya, si Jesus is a very beautiful creature. Ang ginagawa ng church supposedly is to hook them. Yan, gagawin nating maganda, yung lugar natin, i-hook natin sila. Bakit? So that magkakaroon sila ng date with Jesus. Sa dinami-dami po ng pwede nating gawin komportable yung churches natin, aircon, masarap yung upuan, pwedeng matulog. Yan, sabi sa katabi mo, huwag kang matutulog. Ayan. Tapos, ang ganda ng lounge, wala pong problema doon. Wala pong problema na pagandahin natin yung churches natin. Ang problem natin is pagka yun na lang yung inatupag natin. At because of that, ang nagiging cause po nun is yung experiencing God. The church should not be a beautiful or comfortable place lang. Okay naman yun. Pero dapat wag nun aalisin yung God experience. Kasi pag na-experience ng tao si God genuinely, they will fall in love with Him. Ang kailangan lang gawin ng church is to set up the dates para ma-inlove yung tao na yun kay God. So, ang magiging book po na babasahin natin for today is manggagaling po sa 2 Kings. Sa mga nandito po nung weird na series na subaybayan nyo, na-discuss po natin yung 1 Kings. Dati, sa mga first-timers po dito, meron po kaming Facebook page. If you're curious, kasi meron tayong mga babalikan doon, dito, na baka nandun yung mas malalalim na details. Pwede po natin yung balikan sa ating Facebook page, and I believe, nasa YouTube page na rin po natin sa Win Alabang, nandun po yung weird series. So, yung part 1 po nun, diniscuss natin yung 1 Kings, yung mas malalim. Kasi ngayon dito, medyo papasadahan na lang po natin siya. Kasi ang manggagaling po na scripture na babasahin natin for today will be coming from 2 Kings. So, basahin po natin, sabay-sabay kung nababasa po ninyo, ito po ang theme ng 2 Kings. Basahin natin to 1, 2, 3, go! Ang lilinaw ng mga mata ninyo. Praise God. Diba? God is patient, but He doesn't allow persistent sin to go unpunished. And doon po sa 2 Kings 17, yan po yung nagkaroon na ng yung papunta na sila sa captivity. Yan po yung mga nangyari. Sa 1 Kings po, kung makikita po natin, is nagkaroon na po ng division doon. Kasi mamaya papakita natin, yun po yung start ng 1 Kings. Kasi ang theme po ng 1 Kings is that moral and spiritual decay lead to destruction. Okay. Pagka daw tayo, nagkakaroon tayo ng moral or spiritual decay, alam po nyo ang ibig nun sabihin, spiritual and moral decay, unti-unti tayong napapasama. At pag dumire-diretso po yun, it will destroy our lives. So ang author po ng book of 1 and 2 Kings is anonymous. Na-discuss po natin kung anong difference ng unknown, the author is unknown, and the author is anonymous. Sa author is anonymous, ayaw niyang magpakilala. Hard to get siya. Okay? So next, ang audience po ng 1 and 2 Kings is the Jewish people who were most likely living in exile at the time. Noong time po na yan, dahil nga po sa disobedience nila, hindi sila sinakop kinuha sila, paalis dun sa promised land nila. At nilagay sila doon sa isang lugar ng foreign land. At doon sila naging slaves. So yun po yun nangyari. Ang purpose po ng 1 and 2 Kings, kaya yan sinulat, para malaman nila ito pala yung mga nangyari.
Akala ko ba meron tayong Diyos? Pero ba't ganito yung sitwasyon natin? Ito pala yung nangyari. Pasaway pala kasi. So pagpatuloy po tayo nagiging pasaway, ang mangyayari po is it will destroy our lives. So ang aim po niyan, so that those living under the judgment of exile could learn from the judgment upon evil kings. Ayan, naboboring na ba kayo? Ayan, i-discuss lang natin yung ano. Ang nangyari po kasi dyan, ang Israel po, nagsimula yan kay King David, ang greatest king of Israel. At after nun, yung anak niya, medyo naging pasaway, naging madaming girls. Ayan, meron siyang 700 wives and 300 porcupines. Concubines. Okay, so ang nangyari, na-divide po yan, nagkaroon po ng Northern and Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom po ay ang Israel at ang Southern Kingdom po ay Judah. So, sa mga kings po, ito po yung criteria ng good king. Worship the God of Israel alone, rid Israel of idolatry, and faithful to the covenant. Yan po ang standard ng magandang hari. At kung titingnan po natin ang hari ng Israel, sa 20 hari, wala pong pumasa sa Northern Kingdom. No? At sa Southern Kingdom, out of the 12, 8 po yung maayos. So yan po yung situation nung time ng 2 Kings. And makikita natin, ang division po niyan is chapters 1 to 10 will be talking about the Northern Kingdom or Israel. At ang bida dyan is yung mga Northern prophets. Si Elijah and si Elisha. At 11 to 17, parang nag-alternate. May kwento sa North, may kwento sa South. Parang crash landing on you, Parang gano'n. Sino ba nakapanood nun? Dito, sige na, umamin na kayo. Diba? Oo, South. Si Joed, lakas ng boses, nanood siya. South, diba? Chapters 18 to 25, South, naman yan sa South Kingdom. So makikita po natin yan, mga story po yan ng mga prophets of God noong time ng kings. So, ang babasahin natin will be coming from the story ng Northern Kingdom nung time ni Elijah at ni Elisha. Kasi ang bida po sa Northern Kingdom ay yung mga Northern prophets. Ito sa chapters 1 to 10. Pero nung time po na to, sa babasahin po natin, tapos na po yung time ni Elijah. Si Elijah po is a prophet of God, sa mga hindi po Bible people dito, pero siya po ay kinuha ni Lord. Hindi siya namatay. No? At nagkaroon siya ng protege. Meron siyang dinidisciple. Meron siyang mini-mentor. At yun si Elisha. Ayan. So, basahin po natin ang ating book for today. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. Commander of the army of the king of Syria was a great man with his master and in high favor. Because by him, the Lord had given victory to Syria. He was a mighty man of valor, but was a leper. Let's pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time. Ino-offer po namin tong araw na to at tong oras na to sa inyo. Lord, may just use me as your mouthpiece. Lord, help me, Lord God, give me presence of mind and empower me with your Holy Spirit. Grace us with your presence. May just open every hearts today. And help us, Lord God, may apply namin yung mga ituturo mo sa amin through our lives. Father, we thank you for this time. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ang bida po sa ating story ay si Naaman. Si Naaman, makikita po natin ay hindi po siya Israelite. Sabi dyan, Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great man with his master and in high favor. Ang matindi niyan, sabi dyan, bakit kaya great man siya and bakit may high favor siya from the king? Because by him, the Lord had given victory to Syria. Paano nangyari? Malalaman po natin yung details ng story niyan sa next series natin. Not next topic, next series. So, he was a mighty man of valor, but he was a leper. So, ngayon, magsa-start lang muna tayo. Hindi po siya Israelite. Siya po ay Syrian. Isa po sa mga misconception ng mga tao, pag sinasabing Syria, napapagkamala ng mga tao na yung Syria at yung Assyria is the same. Ayan. So sa mga may hilig po sa history, alam po natin na hindi sila magkaparehas.
So, ito po yung modern day Syria. Makikita natin ito yung Israel at yan po yung Syria, yung modern day Syria. Pero makikita nyo, ano yung nasa taas ng Syria? Ano yung word na nakalagay? Aram. Aram is, sa mga hindi Bible people, Noah's Ark. Si Noah po ay nagkaroon ng anak, si Shem. At yung anak ni Shem ay si Aram. Yun po ang naging descendants ng mga Arameans or ng mga Syrians. Yan po yung itsura niyan ngayon. Ang capital po ng Syria is Damascus. Sa mga Bible people at mga lumaki sa Sunday school, narinig niyo na ba yung word na Damascus? Yes. Ano yan? Ano nangyari dyan? Yon, yung kay Apostle Paul, dyan siya papunta nung in-encounter siya ni God. It was in Syria. It's the land of the Arameans. Ang greatest contribution po ng Arameans nung ancient period is their language. Okay? Sino po ang mga nag-OIA dito? Graduate ng OIA. Okay, tatanungin ko po kayo. And kahit na mga hindi graduate ng OIA, sa mga nakakaalam, yung original translation ng New Testament ay written in Greek. Yung pong Old Testament written in Hebrew and, meron pa isa, Aramaic. Yun po yun. Language nila yun. Noong time po na yan, ngayon po kasi, kung magkakaroon tayo ng equivalent, modern day Aramaic language, it's the English language. It is the language used ng maraming tao. Noong time po na yan, yung Aramaic po, yung parang English nila. So, nung sinulat po yung Old Testament, meron pong Hebrew, parang native ng nila, Tagalog, tapos meron ding English, which is the Aramaic. So, yan po yung time na yan. No? Sikat na sikat ang Syria at that time. At ang isa sa mga pinakamalupit na commander nila ay si Naaman. However, sabi dyan, he was a mighty man of valor, but he was a leper. Ano po ibig sabihin ng leper? May ketong. Okay. Sa mga nanonood po at kumakain, pasintabi lang po, no? So, ang ketong po or Hansen's disease, nung time po na yan, siguro mga approximately nasa 500 to 400 BC po kasi ito. Nung time po na yan, even actually nung time ni Jesus, wala pang cure sa ketong. Tama po ba? And meron po silang, yung mga Hudyo po, yung mga Israelites po, meron silang mga specific laws on how to handle people na merong leprosy. Ano po ba nangyayari pag may leprosy ka? Hindi lang po siya yung parang an-an. Yan, naalala ko dati, no? Yung, sino dito yung mga nagkaroon ng an-an? Diba? Nagkaroon ako nun. Sabi sa akin ng derma, ano yan? Dahil sa chalk. Yan. Sa mga Gen Z, hindi na nila alam yung chalk. Okay? So, hindi siya parang an-an. Ang ginagawa po ng leprosy, sinisira po niya yung ability ng katawan natin na makaramdam. So, ang nangyayari, pagka meron tayong leprosy, hindi natin nararamdaman. Minsan meron tayong mga sugat, tapos nagagasgas. Di ba pagka may pilay tayo, ano ginagawa? Kinakast. Alam niyo po ba kung bakit? Para wag siya magalaw. Wag siya ma-aggravate. Di ba? So, minsan, merong mga injury yung mga tao. Pag may ketong sila, hindi nila nararamdaman. So, minsan, kinakain na ng daga, yung mga sugat nila, hindi sila familiar, hindi sila aware. That is why merong strict conditions na ginawa ang mga Hudyo sa mga people with leprosy. And sa kultura po ng mga Israelites, noong time na yan, pag meron ka pong leprosy, hinihiwalay ka. Ina-isolate ka. Now, hindi natin alam, ako hindi ko po alam, no? Pero this is taking a toll on Naaman. Kasi it seems like sa culture nila, hindi ina-isolate yung mga may leprosy. Kasi may leprosy siya, pero lumalaban siya sa war. 'Di ba? Pero hindi ko alam siguro dahil very dangerous pag may leprosy ka, tapos sundalo ka. May mga sugat ka eh. Tapos hindi mo alam kung masakit ba, baka na nagagasgas mo lalo, na-aggravate mo, nang hindi ka nasasaktan. Kasi nga wala kang pang pakiramdam. So, kailangan ma-cure yung leprosy na yon. So, now, sabi dyan, verse 2, sabi dyan, now, the Syrians, on one of their raids, had carried off a little girl from the land of Israel.
And she worked in the service of Naaman's wife. So, meron silang raid na ginagawa. No? So, because of that raid, meron silang nakuwang little girl at ginawa nilang servant nila. Hindi ko alam kung ano yung situation, gaya nga po na sabi ko, kung naka-isolate ba si Naaman, umuwi ba siya sa wife niya. I don't know. So, ang point lang po dito is, alam nung servant girl na Israelite na merong leprosy, yung kanyang boss. So sabi niya, she said to her mistress, yung asawa ni Naaman, "Would that my Lord were with the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy." Naku, kung kilala lang niya yung prophet namin. Yung Samaria po is, yun po yung Northern Kingdom. Yun po yung Israel. Naku, kung kilala lang niya yung prophet na nakilala namin sa Israel, baka mapapagaling siya of his leprosy. So again, nung time po na to, wala pa pong cure sa leprosy. It's an agonizing death. From 9 years to 30 years, parang inaabot yung mga, namamatay yung mga may leprosy dahil sa mga complications ng katawan. So yun talaga yung pumapatay sa kanila, hindi yung leprosy. So sinasabi niya, di ko alam, no, siguro, ang hirap ng ganito, no? Nakikipaglaban ka, may ganito kang kapansanan, hindi mo ma-enjoy yung life mo na dapat mong na-enjoy. Dahil meron kang sakit. And you need a cure. So sinabi nung servant girl, no, na nakuha nila, sabi dun sa boss niya, kung makikilala lang nila boss yung propeta namin sa Israel. So, sana mapapagaling siya. Noong time na to, hindi ko po alam, no? Pero ang mga assumptions could be, talaga ba? Meron bang taong kayang magpagaling ng leprosy? I believe, lahat po kasi ng mga countries at that time, ay may kanya-kanya po silang propeta. So, I think, noong time na nangyayari po ito kay Naaman, nung early years niya, siguro, meron na siyang mga attempts na tanggalin talaga to sa buhay niya, pero hindi nga magawan ng paraan. So, nung nalaman niya to, anong sabi dyan? So, Naaman went in and told his Lord, yung king nila, "Thus and so spoke the girl from the land of Israel." Ito yung sinabi ng bata sa land of Israel. Meron daw nagpapagaling na propeta ng leprosy sa Israel. So, yun yung sinabi niya. So, ano sinabi ng king? The king of Syria said, "Go now, and I will send a letter to the king of Israel." So, ano sabi dyan? So, he went, taking with him, basahin natin, taking with him what? Talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of clothing. Ba ito? Nahuhulog. Oops. Minsan, pag binabasa natin yung Bible na may mga dalo ng talents of silver, mga pananamit, shekels, ganun, hindi natin magets, di ba? So, ang ginawa po natin is, kumuha po ako ng friend na artificial intelligence. At pinakompute ko sa kanya kung nasa na to, kung magkano to, kung gagawin natin. Siyempre, yung computation, medyo derive ko na din. So, eto po yan, no? No need na, kasi parang listahan sa palengke, no? So, yung 10 talents of silver, ang equal niyan is $272,000. Ang 6,000 shekels of gold is $4,384,200. Baka may mga nagko-compute dyan, calculator. Mamaya papakita naman po natin yung total. 10 changes of clothing is $1,000. Pag ang summary po niyan sa modern day, ito po, lahat. At pag tinotal po natin yan, nagkakahalagang magkano? 260 million pesos. Maliit na halaga lang. Ngayon natin nakikita, shucks, ganun pala ang tindi ng ibibigay. Kung bibigyan po kayo niyan, magiging masaya po ba kayo? Ayaw niyo sumagot, no? Parang 260 million pesos. Baka parang kahit tumambay ka na yan, buong buhay mo. So yan yung pinadala para, imagine guys,
pinadala to ng hari ng Syria. Parang sinasabi niya kay Naaman, this is what your cure is worth. Ganyan ka-importante. So, pinadala niya yan, no? So, sabi dyan, next verse is, and he brought the letter to the king of Israel. Now, ang question, ano yung sinabi ng bata? Sino daw yung magpapagaling? Yung prophet. Diba? Na magkakaroon ng prophet. Diba? Pero, sabi dito, kanino sinulat yung letter? King of Israel. Ito yung question dyan. Bakit? Parang sabi, bakit? Oh, yung prophet yung magpapagaling eh. Bakit niya sinulatan yung King of Israel? Kasi po, nung time na yan, pagka po meron pong prophet, mighty prophet na nagpapagaling ng mga matitinding sakit, ang assumption ng mga kingdom sa buong mundo is that special person yan, alas yan nung hari. So, ang assumption siguro ng King of Syria is bata ng hari yan. Kasi kung may kakayahan siyang magpagaling ng leprosy, which is walang makagawa, malamang sa malamang yan, baka may palasyo yan sa loob ng kastilyo ng hari. Or siguro, may may mga special bodyguard, special treatment to ng hari. However, no, for the people, just a short background. Ang King of Israel po at this time is si King Jehoram. King Jehoram, ang tatay niya ay si King Ahab. Okay, for the people na hindi mahilig sa Bible stories, no, ang nangyari po niyan, short history, ang tatay po ni King Jehoram na si King Ahab is a wicked, cruel king. At ang asawa ni King Ahab, kilala to ng mga nasa Sunday school, si Jezebel yung sirena. And then. Si Jezebel, salbahing din yun, no? Cruel king. Now, sino yung mortal, kung sila yung sino yung mortal na kalaban ni Ahab? Sa mga Bible people, sino? Elijah. Okay, nalalaman nyo na yung istorya. Oh, medyo nalalaman na namin yung istorya. Si King Ahab ay tatay ni King Jehoram, the King of Israel, the current King of Israel. Si Elijah ay mentor ni Elisha. So kung si Elijah, si Superman, ang Lex Luthor niya ay si King Ahab. So hindi sila chami-chami nito. So what do you expect sa second liners nila? Si King Jehoram at si Elisha, hindi din po sila chami-chami. So hindi pumasok sa isip ni King Jehoram nung nagpadala ng letter. Ang King of Syria sabi, which read, when this letter reaches you, know that I have sent to you Naaman my servant, that you may cure him of his leprosy. Again, ang storya po ng time po nito is magkakalaban po tong nation. Imagine nyo, ngayon po parang medyo may conflict sa China, pati sa Philippines. Tama po ba? So parang gawin mong mas magrabe. Pero nakatira pa rin sa mga kanya-kanyang lugar. Ganon po yung, hindi ko alam kung paano nangyari to, na pumunta yung mga Syrians or yung mga Arameans sa Israel nang hindi sila inaatake. Siyempre, may mga watchtower yan. Baka, so, ang nangyari, buti hindi sila winater cannon dun. Diba? So, hindi ko alam kung paano nangyari tong pagtatagpo na to. However, merong message na nakapunta dun sila Naaman safely. At pinakita nga tong sulat na to, sabi, I have sent to you my servant Naaman that you may cure him of his leprosy. Again, ang assumption ng King of Syria, bata, alas niya yung prophet. Si King Jehoram or yung ng Israel, parang, bakit sa akin pinapagaling? Kasi nga, hindi naman sila close. Hindi niya naisip si Elisha. So, ano nangyari? And then when the King of Israel read the letter, he tore his clothes. And he said, Diyos ba ako? Di ba? Am I God to kill and to make alive that this man sends word to me to cure a man of his leprosy? Di ba, minsan may mga pinapagawa sa atin yung tao na parang, teka, naalala ko po, naging account manager po ako sa isang telco company. Sikat na telco sa Pilipinas, hindi ko napapangalanan. Dumalaw po ako sa isang account namin. Pagpasok ko, asan po yung office ni ganito? Ay, pagpasok ko, liblib. Pagpasok ko doon,
Doon po, meron pang loob na pinto, mamamasliblib. Tapos pagpasok ko doon, kausapin ko po yung si ganito, si manager, doon po paliblib ng paliblib. Akala ko nga Batcave eh. So sabi ko, sir, ano pong concern? Pinatawag niyo daw po ako. Oo, kasi, di ba account manager ka namin? Opo. Pwede mo bang palakasin yung signal dito? Sabi ko, account manager po ako, pero hindi po ako Diyos. No? So, merong mga minsan pinapagawa yung mga tao sa atin na, teka lang, bakit mo yan sa akin pinapagawa? Pang God levels naman yung mga ganyan. So, sinabi ni King Jehoram, ng King of Israel, sabi, alam mo, pinagtitripan mo lang ako. Hindi mo talaga gustong gumaling to. Ang gusto mo lang is makapag-away sa akin para meron kang rason para girahin kami. So he tore his clothes, no? Normal po yan sa kultura po ng mga Hudyo, pagka nagluluksa po sila, they are tearing their clothes. So sabi dyan, next verse, but when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, balitaan niya, he sent to the king. Sabi niya, bakit mo pinupunit yung damit mo? Kabibili mo lang yan sa Lazada. Okay. Sabi, let him come to me that he may know that there is a prophet in Israel. Sige, ba't ka nagkaganyan? Ba't ka nagluluksa? Ipadala mo siya dito. Ipadala mo siya sa amin so that people will know that there is a prophet in Israel. Okay. So, hindi sila close, no? Nagpadala lang ng messenger. So, ano nangyari? Pinapunta niya si Naaman doon. So, Naaman came with his horses and chariots and stood at the door of Elisha's house. Untindi, no? Talagang may entourage. Di ba? Hindi lang siya yung nagpunta. Talagang meron pang mga escort. So, he came to with the chariots and stood at the door of Elisha's house. Siguro pinakakatok niya. Ito na ba yung prophet's house? O sige, yan na, gagaling na ako ngayon. Next, anong sabi dyan? Verse 10. And Elisha, sent a messenger to him. Anong sinasabi? Saying, go and wash in the Jordan 7 times. And your flesh shall be restored and you shall be clean. Okay. Imagine. Meron kang karamdaman at yung karamdaman mo, it's getting in the way of what you're doing. No? Hindi ko alam kung nakaka-apekto rin yun sa buhay nila mag-asawa kasi yung sensations affected din eh. Diba? So, hindi ko alam, no? Pero, bottom line, Naaman wanted a cure. Pumunta siya sa hari, pinapunta siya sa foreign land, medyo malayo-layo rin yun, pinuntahan nila, tapos nagpadala pa ng malaking amount of money. Imagine niyo po, kung kayo yun, pupunta kayo dun sa propeta, gusto niyong gumaling. Pagpunta niyo dun sa bahay, lumabas yung kasambahay niya. Sabi po ni sir, pumunta po kayo dun sa ilog, magbabad kayo 7 times, tapos gagaling po kayo. Ano po mafe-feel nyo? Okay ba? Papayag kayo? Oh, okay. Ha? Ay, di ako marunong lumangoy. Sabi gano'n, no? Hindi ko alam, papayag ba kayo? Sino pong papayag? Ha? Payag. Di ba? Mahirap ba? Hindi, di ba? O ano nangyari? But Naaman was angry. Nagalit. Di ba? And went away saying, behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. Nagalit. Anong kinagagalit niya? Ha? Hindi mo ako sinipot eh. Diba? Oo, parang ang gusto niya, lalabas si Elisha. Oh, wow! Gumaganon, no?
Gusto niya ganon. Gusto niya ganon yung gawin. Tapos biglang siya gagaling. Gagaling siya. Para na-possess no? Isa pa. Gaganon siya. Gusto niya. No? So, ang kinagagalit niya, again pumunta siya doon para gumaling. Hindi naman magpapolitikahan Diba? Or magpa-autograph. Ikaw ba yung prophet? Papagalingin kita. Teka, picture muna tayo. Diba? Na-bad trip siya kasi pinalabas lang. Tapos, minsan, sa atin, no? Ano nangyayari? We want God to cure us. It could be a physical ailment. It could be a struggle. Kaso ang problema natin, we want it our way. Lord, alam ko na sasagutin mo na yung prayer ko. Matagal ko nang pinagpe-pray ito Pero Lord, ganito mong way sagutin Minsan meron tayong mga pinagpe-pray, di ba? Lord, feeling ko masyado akong apurado, sabi ko. Yung gusto ko lagi mabilisan. Lord, bigyan mo ko ng patience. Tapos anong ginawa? Binigyan ka ni Lord ng anak. Ba't tumatawa kayo? Ba't tumatawa kayo? Di ba? Sabi ko, Lord, patience yung hinihingi ko. Ang akala ko, bibigyan mo ko ng app sa cellphone, tapos pag kinlik ko yun, pipili ako kung ilang patience, 10, 100, tapos ikiklik ko, tapos subscribe ko, tapos may patient na ako. Hindi pala ganun, no? Basahin po natin to sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The currency or yung binabayad natin for our cure is our pride and our comfort. To add to that, nagalit pa. Ano ba ang sabi dyan? Are not Abana and Parpar, what a name, the rivers of Damascus better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? Galit siya for two things. Una, nagalit siya kasi hindi siya sinipot. That is pride. Minsan, pumupunta tayo yung mga tao sa status na nagkakaroon tayo ng pride. Sa society kasi natin, ang pag sinabi, mayabang yan Ano yung madalas na pagka sinasabi natin mayabang yung tao, ano yung madalas na attitude na nakikita natin? Masalita. Di ba? Yung, Ganyan, di ba? Yun yung kayabangan sa atin. Pero sa totoo lang, when we talk about pride, marami akong kakilala, baka kayo din, hindi sila masyadong maganon. Pa-humble nga sila pero may pagkahambog. Hindi ako si Lord. Si God. Pero, ano nangyayari? Ayaw magpaturo. Ayaw umako ng pagkakamali. Diba? Pride has nothing to do with the act. Ang pride is the attitude of the heart. And kadalasan, ang nangyayari, ang nagbibigay ng pride sa mga tao, kaya ito kailangan ingatan po natin as a church. Talents, skills. Ano pa? Status or position. Ano pa? Tenure. Minsan, ako po, nagkakaroon din ako minsan ng ganun. Kailangan arestuhin natin yung sarili natin Bawal mo kong tratuhin ng ganyan. Bakit? So that is what we call pride. Nagalit siya nung una kasi hindi siya sinipot. Hindi pwede sa akin yung ganitong treatment.
Sa type ng tao ako, kilala nyo ba kung sino ko? Baka hindi kilala ng propeta na to na kung sino ako. Kailangan minimit mo ako face to face because I'm the man. Yun po yung una niyang kinagalit. Ano yung pangalawa niyang kinagalit? Papaliguin mo ko doon sa Jordan River? Hindi ba't mas maganda doon sa mga rivers of Damascus? Doon mo na lang ako paliguin. Ano nangyari? Ano pong ginawa niya? Ano sabi doon sa last phrase? So he turned and went away in rage. Because of his pride, okay lang kahit wag na ako gumaling. Kung ganyan lang din pala yung way. Ano bang kinagagalit niya dito? Kasi po, para lang po sa context, ito po yung river sa Damascus. Kita nyo naman yung itsura. It is a glorious river. Alam nila yan, pag sa rivers in Damascus, puntahan nyo yung mga rivers in Damascus. Glorious rivers. Sa mga nakapunta na po sa Egypt, ito po ang the Great Nile River. Sa mga nakapunta na sa States, this is the Mississippi River. Yan po yung mga glorious rivers around the world. At ito po ang itsura ng Jordan River. Parang binahalang. Sabi nga ng isang pastor, pagka daw nagbabastor ka sa Israel, kaya nga gusto ko talagang makapunta dun eh. Mabilisan lang daw talaga yun. Kailangan wag kang kumura pag nakabastor kasi malalampasan mo na. Yan po yung dati niyang itsura. Diyan maliligo si Naaman. Ito na po yung itsura niya ngayon. Medyo maayos-ayos. At ito po yung may kasama po tayong artista. Ayan, si JR, yung drummer po natin. Ano? So yan po yung itsura ng Jordan River. Diba? Buti pa si JR natutuwa. Si Naaman, galit na galit. Diyan ako maliligo. No way! Pero makikita natin, diyan binaptize si Jesus. Diba? Sa Jordan River. So, again, no? The currency for our cures is pride and comfort. So sabi diyan, but his servants came near to him. Diba? Paalis na siya. Tara na, umuwi na tayo. So lumapit sa kanya yung mga servants niya. Sir, sabi diyan, my father. So hindi pala siya general. Pari pala siya. Hindi, joke lang. Okay, sabi diyan, my father. Sabi niyan, it is a great word the prophet has spoken to you. Maganda yung sinabi niya. Yun yung gagawin mo, gagaling ka na. Will you not do it? Diba? Has he actually said to you, wash and be clean? Yun lang ang gagawin mo, sir. Boss, hindi ka mo kailangan makipaglaban na parang Bruce Lee. Tatalunin mo sa first floor ang 100 tao. Pagkatapos nun, second floor, 50. At pag natalo mo yung Grandmaster, bigla kang gagaling. Minsan kasi, tayong mga Christians, no? Mas gusto natin yung mga, wow! Papagalingin ka ni Lord, kailangan ganitong way. Sige. Diba? Gusto natin yung mga glorious na parang, kunyari, nakaganyan ka, Paul, gagaling ka na. Sige Lord, paano gagawin? Ganitong gagawin mo. May glorious things. Sige, gagano ka. Alam mo yung glorious looks? Minsan parang mas gusto natin yung pabonggahan eh. Sa totoo lang, mas mahirap minsan gawin yung simple. Tama po ba? Ano bang mas madali? Magbigay ka ng 260 million o bumabad ka dun? Ito if you have the capacity, minsan, Naaman came there with that capacity. 260M. Meron siya. On hand. Diba?
Mas gusto niya pa yung ibayad yun eh. Kesa gawin yung simpleng pinapagawa sa kanya. And most of the time, if meron tayong mga struggles, mas gusto pa natin yung engrande. When we are asking the Lord for something, kailangan glorious. Simple lang po yung sagot eh. Obedience. So, sino po dito yung gumagamit ng mga apps na to? Kahapon, nag-order ako ng Grab food. No? Tapos, alam niyo po ba, ito po ay Grab food, hindi mo na kailangan magluto, humanap ka lang, Filipino food ang gusto ko ngayon. O-order ka. Tapos, ito pong Canva at ang ChatGPT are AI tools. Pag sinabing AI is Artificial Intelligence. Yung Canva ngayon, sino na gumagamit ng AI features ng Canva? Solid, di ba? Yung magsasabi ka lang ng, parang nawawala na ng trabaho yung mga architect or yung interior design. Nakita niyo yung ginagawa niya? Ginagamit kasi po yan ni Yuni sa mga styling niya. No? Magsasabi ka lang ng gagawin. Siyempre may skill pa rin pagka may disciplines ka talaga ng interior design and architecture. Pero pwede ka nang gumawa dun eh. Tapos lalabas yun. Tapos yung mga picture dun, pwede mong igalaw yung mga upuan. Sabi ko, grabe, intindi. Yung artificial intelligence, tinatanggalan na ng trabaho yung karamihan ng mga tao. Caption writing, pwede nang gawin sa ChatGPT. Di ba? Pati mga contracts, dyan nyo na pwede gawin. So pag hindi nyo ginagamit, yung iba para nakatingin. And gamitin nyo po yan, no? Yung mga AI tools, makakatulong. Now, based from my personal experience, minsan sa dami ko na pong ginagawa, isa sa mga dinedelegate ko na task is yung, meron ako mga dinedelegate na task na minsan alam ko na pinapagawa sa akin siya ni Lord. Consistently. Kaso minsan, mas madaling kumuha ng apps, tapos gawin na lang to ng apps. Kaso, para magamit mo yung feature na yun, kailangan mo magbayad monthly. Sige, bayaran ko lahat monthly. Parang andali na lang. Mas madali yung trabaho natin kung ganun para hindi ko na yan problemahin. Tama? Pero minsan, merong mga kailangan pinapagawa sa atin si God na parang sinasabi niya, hindi yung pera yung kailangan eh. Ang kailangan dito yung karakter mo eh. Yung attitude. Pwede tayong gumawa ng mga post sa social media natin, kung gusto natin gumawa ng content, tapos nakamatic calendar na yan, automatic nagpo-post yan. Tapos meron pwedeng gumawa ng captioning dyan. Tapos even pati pag-edit ng video, pwede na. Kumuha ka lang ng mga picture, ilagay mo sa mga template ng AI. Ngayon, ito yung problem, di ba? Because of our society today, it teaches us, huwag ka na maghintay. Lahat kaya nang gawin. Ang nangyayari sa atin is yung resilience natin, humihina. Tama? Kasi kahit mag-apps, pwede pwede natin i-apps yung editing. Pwede natin i-apps yung captioning. Pwede natin i-apps yung mga designs. Pero pwede mong bang i-app na, kukuha ko ng app na siya na yung gigising every morning para sa akin para mag-devotion. Ako natutulog lang, pero may app na magdi-devotion para sa akin. Hindi pwede po yun eh. Kay Naaman, mas madali na gawin na lang yung ganito kaysa idisiplina niya yung sarili niya. O ganito magpapayat, o magbayad ako ng ganito, payat na ako. After ilang hindi ulit. Kasi hindi na-build yung routine. Hindi na-build yung character. Marami po sa atin, merong pinapagawa sa atin si Lord. At yung cost para gawin yun, meron tayo. Pero what gets in the way is yung pride and our comfort. So sometimes, di ba, most of the times, we trade our obedience for our
convenience. Nasabi na natin to dati, pero this is a continuous reality for our current society, for our current generation. Ayaw mahirapan. Ayaw ma-stress. Alam niyo po ba na meron two kinds of stress? May good stress at may bad stress. Hindi po lahat ng stress is bad. Ang problema po sa society natin ngayon, pag nasi-stress, umaalis tayo dun sa stressful situation kasi kailangan natin protektahan yung ating mental health. You know what? Meron pong good kind of stress. Every time we are learning something new or we are going to be exposed in something na hindi pa natin na-experience before, magkakaroon po talaga ng stress. Bakit? Nagugulat yung brain kasi ang brain, ang function niya is pumunta po siya doon sa familiar territory. So pag meron po tayong mga may experience in life, merong mga pagdadalhan sa atin si God na first time lang natin may experience. At yung stress na yun is nanggagaling because we are learning something new. Huwag tayong umalis. Because not all stress is bad. Every time we work out at nagde-develop po tayo ng muscle, meron po tayong stress and tension na ina-apply sa muscle natin. And those stress and tension is good kind of stress and tension. In the same way, sa way of thinking at mentality ng mga tao, pag every time mas-stress tayo at hindi natin alam kung good ba yun o bad, basta stressful, aalis tayo, we will never grow. Maraming mga apps dyan, magbago na yung technology, pero yung formula of success is still the same from ages to ages. It's patience, it's character, it's resilience. At hindi po yun magbabago. At yung generation po natin, they will find out na kahit na anong gawin nating tumbling, babalik at babalik pa rin tayo sa formula. So let us not trade our obedience for our convenience. Yung stressful situation na yun, na kung saan tayo nilalagay ni Lord, is nagbibuild po yun ng character so that you could sustain a higher level of blessing for your life. And the more we avoid it, we will stay in our current standing of blessing. Sino talo? Tayo. So, na-realize yun ni Naaman, no? So, what happened? So, he went down and dipped himself 7 times in the Jordan. Imagine nyo, no? Kunyari, boss, simple lang nung pinapagawa. Ayaw bang gumaling? Gawin mo na. Sige na nga. Pagpunta niya dun, ano? Nagbabad siya. Ito yung naisip ko, no? Paano ba daw? Basta daw babad daw 7 times. Ganun ba ako? Paano ba? Ganun ba ako? 7 times. Paano ba? Basta 7 times daw, sir. So, imagine nyo. Sige na nga. Uwakan mo itong cellphone ko. Ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walang nangyayari Ha? Siguro sa isip niya, wala nangyayari Paano kaya pag pang-7 kong ganun, tas ganito pa rin? Mukha kang engot dun. Di ba? Ano kaya pagka ganun niya pang 7, bigla lumabas si Elisha, it's a prank! Buisit yun, no? So sabi dyan, ang daming at stake, no, sa obedience niya. Pride niya, reputation niya, on the line. Minsan dahil sa takot natin magmukhang engot sa ibang tao, ayaw na lang natin sumunod Hindi. Meron akong kakilala, no, yung wife, at yung husband, kailangan ng affirmation. So ayaw nung wife kasi sabi, ang corny. Ang corny kasi. So sabi ko, mas gugustuhin mong wag maging corny. Kaysa i-affirm mo yung husband mo
Ang dami natin. Pag ito, pang huli kong ganun, pag wala pa rin mukha kong engot sa mga to. If we're going to obey the Lord, it's part of it. Magmumukha tayong timang minsan. Pero is it not worth it? Na yung cure, hindi ba worth it yung cure na yun? So what happened? After niyang gawin yun, according to the word. O hindi pwede naman yung may pinapagawa tapos kung sino-sino lang nagsabi. Dapat according to the word. And his flesh was restored like the flesh of a little child. Pagka ganun niya, pag pangpito niya, slow mo eh. Gumanan yung buko eh. Parang aso. Talsikan yung mga tubig. Sabi ng mga soldiers, Tapos paglapit ni Naaman, hawak nila. Parang baby. Kinis. And he was clean. Then he returned to the man of God, he and all his company, and he came and stood before him and said, Behold, I know that there is no God in all the earth. Tindi niyan. Wow! But in Israel, ang ganda nung sinabi diyan, ano? Sinabi niya, I know. Alam ko. Bakit? Nabasa mo sa libro? Nakwento ba sa'yo? Hindi. I know. Bakit? Because I've experienced Him. I know that there is no God. Tindi niyan, ha? In all the earth. Isama mo na lahat ng mga Diyos-Diyosa na yan. Lahat ng mga Diyos-Diyosa ng mga propeta namin, sa bayan namin, isama mo na. Walang silbi. Because only in the God of Israel, kay Yahweh, I have experienced something that I have never experienced in my whole life. So accept now a present from your servant. So sabi, di ba, nung binibigay na yung regalo, kay Elisha sabi, no, as the Lord lives, before whom I stand, I will receive none. Pero pinilit niya and he urged him to take it, but he refused. Ayaw talaga. Okay. Sa mga people of God po na nandito, no, we are doing, minsan, a service, no, a ministry. Hindi naman po natin to kailangan gawin. No, isa po din sa mga natuturo sa amin. Dati ako ayokong tumanggap eh. Oo, alam to ng mga friends, kasi sila rin ayaw din nila tumanggap. Mga co-leaders ko, sila Jet, sila Buboy, sila, ayaw tumanggap. No, pero isa sa mga natutunan namin is, paano naman may exercise ng tao yung giving? Di ba na, so it's a different situation. So, by no means na sinasabi nito na kailangan ganito lahat. It's just for this time that yun yung sinasabi ni Lord sa kanya. Now, merong mga times na magiging ganun. Ako kasi, gusto ko rin sana as a church, as a culture, pag minsan may gagawin tayong ministry, no, at as may ibibigay sa atin, maganda rin na dalawa kasi yan. Kung sinasabi talaga ni Lord na hindi, tapos alam natin na medyo struggling din yung nagbibigay, pwede naman. Diba? Pero maganda rin na i-open natin yung doors for them to be a channel of blessing also. Okay? So, and he urged him to take it, but he refused. So sabi dyan, then Naaman said, sige, ayaw mong tanggapin yung 260 million. Sabi ni Elisha, hindi ko natatanggapin yung 260 million, yung 60 million na lang. Hindi, wala, no? Walang kinuha. Na isang kusing, no? Hindi na, no? 260 million. Kahit 2 million lang, sir, oh. Wala.
So sabi dyan, then Naaman said, ito, napakaganda po nito, no? If not, sige, okay, ayaw mo talaga. If not, please let there be given to your servant. Parang sinasabi to ni Naaman, parang sinasabi niya, sige po, kung hindi, bigyan mo na lang ako, Sir Elisha, your servant, 2 mule loads of earth. Noong unang binasa ko yan, humingi siya ng earth. From now on, your servant will not offer burnt offering or sacrifice to any god. Wow. But the Lord, kakaiyak yan no? Just because of his experience. Now, ano po yung 2 mule of loads? Ito po yun, no? 2 mule, kumuha siya ng lupa sa Israel. Sabi niya, iuwi ko yan. Bakit? It is a remembrance of my encounter with God. Now, medyo meron siyang pagan theories about this. Kasi merong kind of worship na alam natin na wino-worship nila, for example, na-encounter nila si God dun sa lugar na yun. Kukunin nila yung lupa, dadalhin nila dun para i-worship nila yung lupa as symbolize, as God as the symbol. So medyo may pagan way of thinking. However, if you're going to take yung pinupunto niya, syempre, hindi pa naman niya alam yung mga practices. Diyan nga papasok yung discipleship if ever may church. Naku, bro, hindi mo na kailangan gawin yan. You can talk to God anytime, anywhere. That is why important yung church. Para merong sumasalo sa mga susunod na practices. So, sabi dyan, in this matter, may the Lord pardon your servant. So, sige, iuwi ko yan, lupa na yan. Diba? Tapos, sana patawarin ako ng Diyos. Bakit? Kasi pag uwi ko dun, pupunta ako dun sa hari namin, sa master ko, pupunta kami dun sa House of Rimmon, isang Diyos-Diyosan sa Syria, at mag-worship kami dun. At madalas yun, mag-worship kami and kasama niya ako. And I bow myself in the house of Rimmon. When I bow myself in the house of Rimmon, may the Lord pardon his servant. Ito po yung ano dyan What if ginawa ni God yung way ni Naaman? Gusto ko, pagpapagalingin niya ako, lalabas si Elisha, tapos paglabas ni Elisha, tatalon siya, tapos gaganon siya. Tapos maligo ka sa rivers of Damascus. Magkakaroon ng butas, river of Damascus, naligo siya, tapos gumaling siya. Etong question. Kung ginawa ni God sa way niyang gusto, would he believe the way that he believed? There is a wonder every time merong gagawin si God to break our hearts. It will always be memorable. Naalala ko po yung time na, I believe this was last year, sa D group. As we are ending our D group nun, I think that was December last year, tinanong ko sila isa-isa, ano yung highlight ng year nyo, pati ano yung lowest point ng year nyo. Alam nyo po ba na 80% of them answered na yung lowest point nila was the highlight of their year. Because God used that brokenness, that pain, to transform their lives. Kung si God ang susunod sa atin, kung paano niya tayo gustong i-encounter, at kung paano niya tayo gustong gumaling, at doon tayo doon sa way natin na gusto natin mas bongga, mas engrande, mas madali. Pero ang kailangan ng pala yung mas madali na ayaw mo. Ang kailangan mo pala mas maging consistent. Every morning, magbasa ka ng Bible. Yung pala, kaso mas madali yung, di ba ako, I would like to admit, mas madali sa akin, Lord, pag preachin mo na lang ako, nag-aaral ako lagi ng word. Parang papatawa ko sila.
Tapos may microphone ako doon, may tubig ako na masarap. Lord, mas maganda, gano'n na lang pagawa mo sa akin. Hindi, ano sinasabi sa akin ni Lord? Hindi. Ang kailangan ko sa'yo, maging consistent ka sa morning devotion mo. Lord, pwede ba magbayad na lang ako ng 260 million? Tapos kausapin ko, ayokong pangalanan yung mga tao dito sa church. Kausapin ko na lang sila, bigyan ako ng 260 million, tapos bayad ko na lang. Para wag na lang ako mag-devotion. Pero sa totoo lang, hindi naman kailangan na ng pera. Hindi mo nga kailangan mapagod, magpawis eh. Gumising ka lang every morning, Paul. Magbasa ka ng Bible. Minsan mas madali pa yun. Hindi, Lord, magpe-preach na lang ako. And right now, yun po yung pinapagawa sa akin ni Lord. Kaya I had to be accountable with my wife, my friends. Sabi ko, I need to finish the Bible cover to cover for the second time. I need all the support I can get. Akala nyo, si Pastor Paul, favorite niyan in life, read the Bible. You know what? Looks like ang favorite niya gawin, ang hobby niya is to read the Word of God. Hindi po. Aaminin ko sa inyo, tinatamad ako. Ito na naman, nabasa ko na to eh. Pero yun yung pinapagawa ni Lord eh. Gusto mong gumaling? Gusto mo ng cure? Gusto mong maabot yung next level in life mo? Gawin mo to. Lord, pwede ba magbayad na lang ako? Minsan yung mga simple, yun pa yung di pa natin magawa. Yun yung pinapagawa ni Lord. God's way led him to believe the way he did. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The currency for our cures is our pride and comfort. I don't know about all of us. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa ngayon. Pero baka meron tayong hinihintay from the Lord. And siguro, gusto natin yung grander way of doing it. Pero ang kailangan lang natin gawin is yung alam na rin natin, pero ayaw lang natin. Wala bang iba? Naalala ko yung conversation ni Pastor MJ sa mini-mentor niya. Kuya MJ, gusto ko kasi makilala si Lord eh. Deeper. Wow. Meron pa bang iba pang way bukod sa pagbabasa ng Bible? Sabi ni Pastor MJ, wala. Sayang. Akala ko mapapanood sa Netflix eh. Right now, we could be experiencing, nandun na tayo sa point of breakthrough in our lives. Meron tayong hinihintay. Pero I know that you know kung ano yung simpleng bagay na yun na ayaw niyong gawin. It could be, pwedeng, gusto kong mag-aral. Pero ang kailangan lang pala, i-let go mo yung struggle na paulit-ulit mong ginagawa. Ang kailangan mo lang pala, self-control. Kailangan mo lang pala tumigil sa pagdadoubt, sa pag-fear. Hindi kailangan ng pera eh. Hindi mo nga kailangan tumambling eh. Pero pwede na rin, samahan mo ng tumbling, parang si Yulo. Pero the point is, minsan sobrang simple is just that it gets our pride and our comfort gets in the way. Gusto natin ng great things, meron pong bayad yun. At yung bayad hindi pera. Comfortability, convenience. Itong mindset na to, mas madali kasi to eh. Yun yung kalaban. It could be more comfortable or it could be, ayoko na kasing mag-sorry it could be our pride. Bakit ba gusto ni Lord ayusin natin yung character natin? Because blessings from God are sustained by the character from God.
Gusto natin mabless eh. Lord, gusto ko maging patient. O yan, binigyan ka ng mga dinidisciple. Mga anak. Yan yung binigay ni Lord kasi yan yung path niya eh. Para ka maging patient eh. Pero mas gusto natin yung ibang route. Kasi ang gusto ni Lord sa atin, pag binless niya tayo, hindi mawawala. Kasi pag ginawa natin yung easier way, yung shortcut, lilipad tayo, pero babagsak din tayo eh. Always remember that the long cut is the shortcut. Meron yan, mauuna sa'yo. Shucks, Lord, nauunahan niya ako, ginagawa ko ng tama. Okay lang yun. Kasi pag ikaw, nandun ka na, hindi ka matitibag. So church, I know mayroong pinapagawa sa atin si Lord and it's the simple, hated things na ayaw nating gawin. We surrender it to the Lord. You ask for mentoring. You ask for community. Ako, meron ako mga friends na kinulit ko, sendan mo ako ng devotion mo. Oh, pastor ka na, ba't ka nang hihingi ng devotion? Kailangan ko eh. Sinabi ko sa asawa ko, magdi-devotion tayo every morning. Eh, ayoko mapahiya sa kanya. Napilitan ako. Kasi asa rin ako nun eh. Ilagay mo yung sarili mo na mapupush ka dun eh. Let's ask wisdom from the Lord. And we cannot do it alone. Don't let pride get in the way. Ako, kahit pastor ako, nang hingi ako ng tulong. Tulungan mo ko, mag-send ka sa akin ng mga devotional mo. Kailangan ko yun. Kasi pag meron akong alam na mga tao na kasama ko, ginagawa itong ginagawa na to, lalo akong ginaganahan gawin yun eh. Let's do it. Because the church is not a weekly fellowship. Our church is the community. So if you are here right now and you are encountering the Lord for the first time, or if andito ka ngayon at you are waiting for the next step ni God sa life mo, both of you, di ba? Both of yung first time mo lang may encounter si God, at dun sa matagal lang na kasama si God, pero meron siyang pinagdadalaan sa'yo na next step. Parehas yun na ang getting in the way is yung natatakot ako sa something new na gagawin ko na hindi ko pa nagagawa dati. Let us take that step right now na sabihin natin, Lord, natatakot ako pag ginawa ko to. Hindi ko alam kung masusustain ko to. Hindi ko alam kung kakayanin ko to kasi yung past data ko is hindi ko siya kaya. Lord, tulungan mo ako. Give me wisdom. Give me the right people na magawa ko to. Dahil alam ko, ito yung pinapagawa mo sa akin. So let me pray for you. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time. As we start the series, Lord God, help us remember na yung mga pinapagawa mo, Lord God. Sometimes gusto namin yung grand rivers ng Damascus. But Lord, ang pinapagawa mo lang is pumunta lang kami sa Jordan River. We could be expecting something great or meron kaming mga gagawing greater things. Pero Lord, kung wala ka naman dun sa rivers of Damascus at makakasama ka namin sa Jordan River namin, then Lord, we want to go there. Help us, Lord. Provide us the people that will help us. Help us let go of our pride. Sabihin namin, Lord, kung ito yung kailangan ko, I take responsibility, I take accountability. Hindi ko kailangan sisihin yung ibang tao. Kung ba't di ko siya magagawa, gagawin ko siya. At Lord, I need the right people. Help this church, Father God, na magawa namin yun. And Lord God, that yung magiging topic na to will not just be a preaching, but would be a part of our lives. So Father, we thank you for this time. May you just guide us, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.